Hi mga bay, for today's video, Dong Productions here. At pag-usapan natin ngayon ang mga kakaibang nangyari, mga kaganapan sa ating mundo na hindi na natin ito mapipigilan. So, shout out sa lahat ng mga subscribers ko at sa lahat ng mga nanonood dito sa YouTube, sa mga mabagong viewers at syempre sa mga taga-suporta. Maraming salamat po at umabot na po tayo sa, malapit na tayong mag 5,000 subscribers. So ating pag-usapan natin ngayon mga bay, ang mga kaganapan na nangyari doon sa Cebu. So grabe ang pinsala mga bay. Grabe talaga yung mga nangyayari. Parang wina-wipe out talaga sila mga bay. So makikita natin sa mga viral videos, sa mga trendings na mga ina-upload nila sa iba't ibang social media platforms ay hindi ko mapigilan mga bay na ako ay mapapaluha dahil po sa kanilang kalagayan at sino bang hindi mapapaluha kasi wala namang gustong mangyari yon. Hindi naman po talaga gusto na mangyayari yon. Pero ang trahedya na po ang talagang sumanib dito sa ating mundo. So, base sa aking saliksik mga bay, may matindi kasing pinsala na nangyayari sa bayan nila. So unang-una, yung mga mining. So nakikita ko rin sa mga online nga na-post sa mga ibang vloggers ay grabe talaga ang mining sa Cebu mga bay. Talagang kinalbo na talaga nila ang bundok. So makikita natin sa mapa kasi ang Luzon, Visayas, Mindanao, ang Visayas po ang makikita natin sa aerial view na medyo marami silang isla. Ngayon, ang problema mga bay, kinalbo ito ng mga malalaking kumpanya para sa kanilang mga tinatawag na money. So, ibig sabihin, kapag ang kalikasan mga bay ay tuluyang sinisira, darating ang panahon na ang ating kalikasan ay bumibigay. Kasi alam niyo kung bakit, the more na pinuputol natin ang lahat ng mga puno, kinakalbo natin yan, ay talagang wala na pong humaharap sa mga malalakas na uhos ng malakas na hangin, ulan. So ngayon, ang pundasyon ng ating kapaligiran ay hindi na po mahigpit. Kasi po, nababalian na siya ng sanga. So ngayon, kapag hinampas tayo ng napakalakas na bagyo, saan mapunta? Doon sa ating mga tinitirahan. Ano ang mangyayari sa mga ilog? Umaapaw ang napakalakas na tubig. Alam niyo kung bakit mga bay? Dahil po sa kagagawa ng tao. So ako po ay nananawagan sa mga DENR na talagang tutukan sana nila ang ating kapaligiran. Kasi kung tuluyan itong sisirain, ay darating ang panahon na tayong mga tao na ang sisingilin sa kalikasan. And the next generation po, or baka sila ang magsasuffer. Sana DENR maghigpit na po kayo sa buong rehiyon, buong Pilipinas para po mapigilan na ang mga ganitong pangyayari. Kasi po hindi na talaga normal ang nangyayari. Kakaiba na ito. Sana magkakaisa po ang mga Pilipino, magtulong-tulong kung ano ang dapat gawin, kung ano ang pwedeng iresolba sa mga nangyayari. At shoutout na rin po sa lahat ng tumulong, lalong-lalo na sa Cebu at sa mga ibang lugar na naapektuhan ng bagyo. Sana mas marami pa ang tumulong or mga national government or local government po. Nangangailangan po talaga ng tulong ang mga taga Cebu at hindi nila kailangan ng pera mga bay. Ang kailangan nila is yung mga pinaka needs nila doon. Unang-una, pagkain, tubig, higaan, at iba pa. Kasi napakalaking aayusin sa lugar nila. Napakalaking pinsala. Wipe out talaga mga bay kung ikaw ay hindi pa nakapapanood. Panoorin mo sa ibang social media platforms. Napakalaking pinsala. So, magdasal na lang po tayo dito mga bay at sana darating pa ang mga tulong na dumadagsa para matulungan ang ating mga kababayang Pilipino na napinsala sa napakalakas na bagyong Tino. So, yun lang mga bay at tayo po ay mag-pray
kung saan man tayo nakatira ngayon, kung saan man tayo nagstay, magdasal po tayo na sana hindi na po tumama ang pinakamalupit or hagupit na bagyo dito sa ating Pilipinas. Maraming salamat po. This is Dong Productions at huwag kalimutang mag-subscribe sa aking official YouTube channel, Dong Productions. Maraming salamat.